simpleng pamumuhay, ginawang exciting. Nakapag-imbento ng mga bagong laruan at pagkakabalahan na galing din sa mga kadalasang nakikita sa kapaligiran. Tulad na lang ng giant swing na ito na gawa sa tubo at mga bakal na kable. Kung gaano ito katibay, ganoon din ang tibay ng loob na kailangan para masubukan ito. Yay! May taas itong 80 feet o kasing taas ng 7-story building. Sinadya raw nilang taasan ito para masungkit ang titulo bilang highest giant swing sa probinsya. Sa ilang years ng blending, meron ka raw bang inaatrasan? Kim, parang birthday ko ba to na lahat ng ayaw kong gawin, pinapagawa mo sa akin? Mukhang magkakasubukan na ang tibay ng loob. Kayanin ko kaya ang taas at lula mula sa giant swing? Hindi ko magde-decide. Bukod sa pamumukot, may isa pang paraan ng pangingisda na ginagawa sa Quezon. Pero imbis na lambat, ang ginagamit dito ay sibat. Ang tawag dito spearfishing. Yan ang hanap buhay ng tubong Bohol na si Ian na kung saan-saan nakapunta na dahil sa pagiging spero. Simula bata pa ako, doon ako tumira sa fishing village. So, doon may mga nag-spear na mga matanda. Yun, yung goma na pang tirador, yun lang ginagamit namin. So, nakakatuwa kasi pag makahuli ka, yung iba yung feeling na nahuli mo yung isda. Hanggang sa literal na siyang nahook, ang dating libangan na naging paraan na ng pamumuhay. Kaya from time to time, pumupunta ako doon sa ibang lugar to teach sa local. Ang record daw na pinakamalaking huli niya, 23 kilograms na giant trevally, na ang bigat lang naman halos kalahating sako ng bigas. Sa 10 taon niya ang pagiging spero, kalkulado na rin ni Ian ang teknik para hindi mabokya. Ideal yung spot for spearfishing kasi may drop-off siya. So, hindi kalaliman din, hindi maagos. Pagdating sa ilalim, literal na kailangan pigilin ng hininga para hindi raw magambala at maitaboy ang mga isda. Kapag nakakita ng maliliit na isda, sinyalis na raw ito na umaaligid na ang target ni Ian na malalaking isda. Sa spearfishing, kailangan ng mahabang pasensya. Para siguradong walang kawala ang isda, kailangan asintado ang pagpana. Ilang sandali pa. As much as possible, matinahin ma-brain shot mo or ma-stone shot mo sa spine or sa brain para less struggle. Kasi usually pag namamana kami, hindi talaga kami masisiro dito. Around 5 to 6 catch, good size yun, mga 1 kilo mahigit. Ang mga nahuling isda, pagsasalo-saluhan sa may tabing dagat. Pristine pa yung lugar, so hindi pa really disturbed na mainstream siya na tourism. Kaya medyo attached pa yung medyo konting remote pa rin yung lugar. Maganda yung parang tahimik, tapos ganon yung serene yung place. So, kaya bumabalik talaga ako dito sa Real. Ito ang pinakamataas na giant swing sa buong probinsya ng Quezon na may taas na 80 feet o kasing taas ng 7-story building. Ang tanong, kakayanin ko kayang sumakay dito? Sa ilang years ng blending, meron ka raw bang inaatrasan? Ang vertical bivouac ng Bukidnon, skydiving sa Guam, at kahit ang buwis-buhay na Devil's Pool sa Africa, hindi natin inatasan. Medyo mababa. Pero ang giant swing? Teka muna, Biheros. Problema yung skydiving dahil one directional. Pero kapag kahit na nga maliit na swing na gano'n, sobra ko nahihilo. Kasi physically speaking, yung balance, ano ka talaga, Ipapasa na lang natin yung baton sa first-time researcher. First time. Pwede, or ikaw, dahil ikaw yung nagsulat na ito. Ikaw nakaisip. Woo! Woo! Kim! 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 Kim!
Hingang malalim, Kim. 80 feet lang naman. Sus! May tumutunog. Kuya, may lumalagotok talaga. Mapuputol na. Kaya mo yan, ma'am. Kaya mo yan. Oh! Yun yung last word. 1, 2, 3, go! At nahiya na lang siyang sumigaw. But you did it, Kim. Good job. Thank you, Brahini Blue.